Pare, ikaw, sa tingin mo, sino ang mas sensible na preacher ngayon kaysa kay Bro Eli? First of all, mali agad yung tanong mo eh. Ha? Bakit naman? Kasi hindi nga sensible magturo si Bro Eli. Isang katuruan po ng baptist ang gusto kong i-share sa inyo. Ito ay video na gawa sa AI po ito, pero ang kanilang itinuturo ay turo po ng baptist. Para maliwanag po sa atin, pakinggan po natin yung kanilang sinasabi. Ang title po ng kanilang video ay Sino Mas Sensible Preacher? So panoorin natin kung ano po yung kanilang ibig sabihin. Pare, ikaw, sa tingin mo, sino ang mas sensible na preacher ngayon kaysa kay Bro Eli? First of all, mali agad yung tanong mo eh. Ha? Bakit naman? Kasi hindi nga sensible magturo si Bro Eli. Hala, seryoso? Bakit mo naman nasabi? Isipin mo, saan ka nakakita na yung libreng regalo na eternal life, kailangan mo daw pagtrabauhan? Oo nga no, parang may mali doon. Diba? Paano naging libre kung may bayad? At sabay pa silang totoo, in the same sense and time. Parang may contradiction nga. Violation ng law of non-contradiction yan bro. Kahit bata alam, kapag libre, hindi yan binabayaran. Gets ko na, parang pambata pa lang mali na agad yung premise. Exactly. Pag pinagtrabahuhan mo yung isang bagay, sweldo na yun, hindi na regalo. So kung ipipilit pa rin na regalo, pero may kapalit, scam na tawag dyan. Hindi yan good news, fake news yan. Kaya pala parang ang bigat lagi sa mga members. Tingnan mo, kung ang isang preacher nagtuturo ng tunay na good news, kahit may non-essential na paniniwala siya, tolerable pa yon. Hindi naman ikapapahamak ng kaluluwa. So mas okay pa rin yun kaysa kay Bro Eli? Oo naman, kasi mas nakakatakot yung most sensible preacher daw na nagtuturo naman ng ibang ebanghelyo. So yan po yung kanilang sinabi mga kaibigan, na mali yung turo ng kapatid na Eli dahil itinuturo niya na ang kaligtasan ay kailangan meron kang gagawin. Para sa mga baptist po kasi mga kaibigan at mga kapatid ay yung kaligtasan, free po yun, libre, walang bayad. Kaya kapag tinanggap mo po yung kaligtasan, kahit hindi ka nagagawa ng mabuti, ligtas ka na at hindi na po ito mawawala. Yan yung tinatawag nilang once saved, always saved, mga kaibigan. Pero titignan natin, aral ba ni Brother Eli yung ipinapangaral niya na kailangan ang isang tao para maligtas ay gagawa ng mabuti? Yun po ba ay aral niya o aral ng Biblia? At itong dalawa, mga kaibigan, como ito ay AI, mga kapatid, pero gawa po ito ng baptist, mga kababayan. Ganyan kasi yung aral ng mga baptist na once saved, always saved. Kahit hindi ka gagawa ng mabuti, basta tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, maliligtas ka na. Ang kaligtasan po, mga kababayan, no? Kung wala naman silang binasang talata para patunayan man lang sana. Ang kaligtasan, bigay ng Diyos po yon, libre. Tama, libre. Wala kang dapat ibayad. Libre po yon. Tama po yon. Kasi sa Biblia po ay nagbigay po ng Diyos. Basahin natin po sa libro po ng Efeso, Efeso 2:8. Ito kasi yung talata nila mga kaibigan na pinagbabatayan na hindi mo dapat bayaran. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. No? Sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri.
Yan po yung kanilang batayan. Kaya ang kaligtasan ay libre. Hindi ka dapat gumawa ng mabuti dahil hindi sa gawang mabuti ka maliligtas, kundi ay yung kaligtasan ay bigay ng Diyos. Tama po mga kapatid. Pero totoo ba na yung kaligtasan ay wala ka nang dapat gawin, mga kapatid? Alam nyo yung kaligtasan, ang tao po kasi, ang kabayaran ng kanyang kasalanan ay kamatayan. Wala nang tsansa ang tao para maligtas pa. Mamamatay na talaga ang tao. Parang ganito, magbigay po ako ng example para mas madali po ninyong maunawaan. Sa isang lugar, for example, sa isang lugar ay nagkaroon ng baha at ikaw ay binaha at wala ka ng paraan para maligtas ka dahil umapaw na masyado ang tubig. Ngayon, nagbigay po ng Diyos ng bangka. Nagpadala po ng bangka, libre po yun. Walang bayad. Ibinigay ng Diyos yun para ikaw ay maligtas, libre, walang bayad, mga kaibigan. Pero ay ibig bang sabihin, nung nagbigay ng Diyos ng bangka ay wala ka nang gagawin? Ligtas ka na dahil andun na yung bangka, mga kababayan? Hindi po. Ano gagawin mo? Kailangan doon sa bangka, sasakay ka. So, ang unang gagawin mo para makamtan mo yung kaligtasan, sasakay ka doon sa bangka. No? And then, habang paalis yung bangka, doon sa loob ng bangka nakasakay ka, huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Uupo ka lang, maging behave ka lang doon. Huwag kang talon-talon. Huwag kang patalon-talon para yung kaligtasan mo ay safe na safe ka, mga kaibigan. Kasi, hindi ibig sabihin nandun na yung bangka, ligtas ka na, hindi, kailangan mong sumakay, and then sa pagsakay mo, kailangan wag kang galaw ng galaw, baka mataob, baka matumba yung bangka. Mawawala yung kaligtasan mo. Si Kristo po, mga kaibigan, siya yung bangka, parang bangka. Ibinigay ng Diyos para maligtas ang tao. Pero hindi ibig sabihin wala kang gagawin. Basahin natin dito po sa libro po ng John chapter 3 sa verse 16. Ganito po ang sabi ng kasulatan. Pakinggan po ninyo mabuti kung wala kang gagawin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Take note, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So para po ikaw ay maligtas, sumampalataya ka doon sa ibinigay ng Diyos na kaligtasan. Sa iyong pagsampalataya, dapat sumunod ka doon sa sasabihin niya. Gaya nung bangka, mga kaibigan, nakasakay ka na. Sabi nung nagtitimon ng bangka, nakasakay na kayo, huwag kayong malikot, huwag kayong patalon-talon para maligtas po kayo, o baka mataob itong bangka kung malikot po kayo, behave lang po kayo. Ganun po. Kailangan ang gagawin mo, habang nakasakay ka sa bangka, paalis papunta doon sa lugar kung saan ka safe, behave ka doon sa loob. Huwag kang galaw ng galaw, mga kaibigan. Sa ating bilang isang Kristiyano, nakasakay tayo kay Kristo, ligtas tayo, wala tayong babayaran doon sa pagsakay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang gagawin natin, huwag tayong malikot, huwag tayong tatalon, huwag tayong babalik doon sa dati, mga kaibigan. Kasi ganito po ang sabi po ng
banal na kasulatan. Atin pong babasahin dito po sa libro po ng 2 Peter chapter 3 sa verse 13. Ganito po ang sinasabi, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Nung tinanggap mo kasi si Kristo, wala pa naman yung bagong langit, bagong lupa eh. Pero hinihintay natin. Kasi promise po ng Panginoong Diyos na ibibigay po yon, no? Na tinatahanan ng katwiran. 14. Ano gagawin natin habang tayo'y naghihintay ng bagong langit at ng bagong lupa? Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. So habang hinihintay natin ang Panginoon, sa pangako po ng Diyos na bagong langit at bagong lupa, may gagawin tayo. Anong gagawin natin? Sabi dito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kailangan behave ka, mga kaibigan, magpaka-behave ka. Hindi tulad yung aral po ng once saved, always saved, na kapag tinanggap mo na daw si Kristo, kahit ano nang gagawin mo, kahit daw magkasala ka. Mali po. Mali po mga kaibigan. Basahin po natin dito po sa Filipos, Kapitulo 2, sa versikulo 12. Ganito po ang sinasabi ng talata ni Apostol Pablo. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang iyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Meron tayong gagawin, mga kaibigan. Libre talaga yung kaligtasan. Pero habang nakasakay ka kay Kristo, meron kang gagawin. Magpaka-behave ka. Ano gagawin mo? Ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas. Kasi kahit nakasakay ka nga doon sa bangka, paano ka maligtas kung tatalon ka naman? Hindi ka naging behave, mga kaibigan. 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. 15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanglibutan. Yun po yung tungkulin mo. Bilang anak ng Diyos, meron kang tungkulin. Ano yung tungkulin mo? Sumunod ka sa kanyang utos. Nakasakay ka na nga sa bangka, talon ka ng talon, pabalik-balik ka doon sa baha, hindi ka maliligtas niyan. Pero dapat kapag nandun ka na sa bangka, magiging behave ka, mga kaibigan. Yan po yung aral po ng Biblia, hindi aral ni Soriano yon. Hindi aral ng kapatid na Elion, aral po ng Biblia yon. Sa 1 Timothy chapter 6, sa verse 13, ganito ang sinasabi, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. 14. Natuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So maliwanag po mga kaibigan at mga kababayan na
habang tayo po'y nakasakay sa ating Panginoong Jesucristo, meron tayong gagawin. Hindi po tulad yung sinasabi nila na once saved, always saved, hindi na po yun mawawala. Tama, hindi po mawawala yun. Pero kapag ikaw po ay babalik doon sa dati, mawawala po yun. Basahin natin dito po sa unang Korinto kapitulo 15 sa versikulo 1. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo: ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Malinaw po yon, mga kaibigan, ano? Kaya yung sinasabi nitong dalawa o itong AI na ito, mga kapatid, na pinalabas po ng mga Baptist, wala man silang talatang binasa, no? Basta ang sinasabi nila, yung kaligtasan ay hindi dapat bayaran sapagkat yun po ay libre. Tama, yung kaligtasan ay libre. Parang bangka yan. Ibibigay, sumakay ka dapat. At kapag nakasakay ka, maging behave ka dun sa loob. Yun pong ibig sabihin ng kaligtasan. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, yung katwiran po ng mga Baptist na sumampalataya ka lang at kahit wala kang gagawing mabuti, maliligtas ka. Hindi po ganun ang Biblia, mga kababayan. Hindi po ganun ang Biblia. Ang Biblia po ang nagtuturo kung paano po tayo makarating doon sa lugar na ipinangako ng Diyos. Habang tayo'y nakasakay kay Kristo, mayroon pong tayong gagawin, mga kaibigan. Ano nga ba yung sampalatayanan mo? Di ba yung utos? Paano ba sumampalataya sa utos? Maniniwala ka lang sa salita? Naniniwala ako si Kristo ay anak ng Diyos. Ganun lang ba? Kailangan meron, ang tunay na sumasampalataya ay sumusunod. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. No? So, yan po ang ating masasabi dito po sa video na ating ipinakita na hindi daw tama yung aral na yung kaligtasan ay kailangan mong pagbayaran. Kailangan ka daw gumawa ng mabuti para maligtas ka. Ay hindi po, wala pong bayad ang kaligtasan, pero habang nakasakay ka, yung sabi ko nga, habang ikaw ay papunta doon sa lugar na ikaw ay ligtas na, dapat maging behave ka, mga kaibigan. Sana po ay nakuha nyo po yung punto, at maraming salamat po sa palagi po ninyong pagsubaybay dito sa ating programa. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, kita-kita po muli tayo.